ka-express habang ang karamihan ng usapan ay umiikot kay Kai Sotto, Kevin Kimbao at iba pang Pinoy prospects, may isang pangalan na tahimik bumubuo ng kakaibang landas, si RJ Abarrientos. At bakit? Dahil sa estilo ng kanyang laro, maraming fans ang nagsisimulang ikumpara siya kay Yuki Kawamura ng Japan, ang 5'7" na Japanese guard na nagawang makapasok sa NBA system sa pamamagitan ng kanyang elite playmaking, mabilis na decision-making at walang takot na mentality laban sa mas malalaking kalaban. Ngayon, may mga nagsasabing si RJ ang pinakamalapit na Pinoy version nito. Hindi ito dahil pareho sila ng height, mas matangkad si RJ kasi nasa 5'11 siya, pero pareho silang undersized guards na kayang kontrolin ang tempo ng laro, gumawa ng plays para sa mga teammates at magbigay ng instant offense mula perimeter. At ang mas nakakagulat pa rito, may international experience na si RJ bago pa siya tuluyang sumabak sa PBA. Naging KBL Rookie of the Year siya sa South Korea bago naglaro sa Japan B-League. Isang ruta na halos kapareho ng international development path na tumulong sa pag-angat ng maraming Asian guards sa global stage. Sa panahon kung saan ang NBA ay mas bukas na sa international guards, lumalakas ang tanong, posible ba si RJ Abarrientos ang susunod na Asian guard na makakuha ng seryosong NBA attention? At kung mangyari yun, isa na naman itong kwento kung saan ang pinaka hindi inaasahang Pinoy prospect ang siyang unang manggulat sa buong basketball world. At kapag pinag-uusapan ang NBA dreams ng Pilipinas, kadalasan isang pangalan agad ang pumapasok sa isip ng mga fans, si Kai Sotto. Pero paano kung ang susunod na Pinoy na pinakamalapit sa NBA radar ay hindi isang 7-footer? Paano kung isa siyang maliit na guard na ang pinakamalaking sandata ay basketball IQ? At diyan pumapasok si RJ Abarrientos. Well, hindi lingid sa kaalaman ng maraming basketball fans na kakaiba ang kanyang career path. Habang maraming local stars ang direktang dumaan sa PBA pagkatapos ng college, pinili niyang sumubok sa ibang bansa, una sa South Korea, pagkatapos sa Japan. At sa parehong liga, napatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa mas matatangkad at mas physical na mga players. Noong kanyang rookie season sa Korean Basketball League, nagtala siya ng more than 13 points at halos 5 assists kada laro, sapat upang maiuwi niya ang Rookie of the Year award. Hindi ito maliit na achievement. Ang KBL ay isa sa pinakamalalakas na domestic league sa Asia at maraming imports at national team players ang naglalaro rito. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Japan B-League, isa ring liga na mabilis na lumalakas at kinikilala sa buong mundo. Bagamat mas limitado ang kanyang role doon, lalo niyang nadagdagan ang kanyang international experience laban sa iba't ibang playing styles. At dito nagsisimulang maging interesting ang comparison kay Yuki Kawamura. Si Yuki ay hindi naging NBA prospect dahil sa kanyang size. Sa katunayan, marami ang nagsabing masyado siyang maliit para sa NBA, pero dahil sa elite court vision, shooting touch at fearless approach, nagawa niyang makapasok sa NBA environment at kalaunan ay makakuha ng two-way opportunities. Kapag tiningnan mo si RJ, makikita mo ang ilang katulad na katingian. Hindi siya pinakamabilis sa court, hindi siya pinakamalakas, hindi rin siya pinakamatangkad. Pero napakabilis ng kanyang pagproseso ng laro, may kakayahan siyang basahin ang depensa bago pa man ito mag-react. At higit sa lahat, may confidence siyang gumawa ng mahirap na desisyon sa pinakamalalaking sandali. At ito mismo ang klase ng basketball intelligence na madalas hinahanap ng mga NBA scouts kapag tumitingin sila sa international guards. Well, hindi ibig sabihin nito na nasa NBA radar na agad si RJ ngayon. Pero kung may isang Pinoy guard na may profile na kahawig ng naging pag-akyat ni Yuki sa Asia, maraming analyst ang naniniwalang si RJ Abarrientos ang pinakamalapit na halimbawa nito sa kasalukuyang henerasyon. At para sa Gilas Pilipinas, maring ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Dahil habang ang mundo ay nakatingin sa laki at athleticism, si RJ ay nagpapatunay na minsan ang pinakamapanganib na sandata ay ang isip ng isang point guard. Pero dito, nagiging mas matindi ang usapan, hindi lang dahil magaling si RJ Abarrientos, kundi dahil sa direksyong tinatahak ngayon ng modern basketball. Kung babalikan natin ang NBA noong year 2000, halos imposibleng isipin ng isang undersized Asian guard ay magkaroon ng seryosong pagkakataon. Noon, mas pinapahalagahan ang laki, lakas at athleticism. Maraming scouts ang agad na naglalagay ng limitasyon sa mga guards na wala sa 6 na talampakan. Pero nagbago ang lahat
Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang spacing, shooting, decision-making, at playmaking kaysa dati. Ang tagumpay ng isang international guards ay nagpatunay na hindi na sapat ang simpleng pagsukat ng taas upang malaman kung sino ang may potensyal na magtagumpay sa pinakamalaking liga ng mundo. Kaya nga naging mahalaga ang mga kwento ni Yuki Kawamura, Jose Alvarado, at naging ng ilang European guards na hindi naman elite athletes pero nakahanap ng paraan upang maging epektibo sa pinakamataas na antas ng basketball. At ang common denominator, mataas na basketball IQ, relentless competitiveness at kakayahang maging tama ang desisyon sa loob lamang ng ilang segundo. Ito rin ang nakikita ng maraming observers kay RJ. Sa PBA pa lamang, makikita na ang kanyang natural instincts bilang floor general. Hindi siya yung klaseng guard na kailangang makascore ng 30 points para makaapekto sa laro. Madalas, ang pinakamalaking contribution niya ay hindi agad nakikita sa box score. Isang tamang pasa, isang mabilis na pagbasa ng depensa, isang possession na biglang bumabago ng momentum. Ito ang mga bagay na nagbibigay ng halaga sa isang front guard sa international basketball. At huwag natin kalimutan na may advantage si RJ na hindi taglay ng maraming local guards noon, international experience. Ang paglalaro sa South Korea at Japan ay nagturo sa kanya kung paano mag-adjust sa iba't ibang sistema, coaching philosophies at playing styles. Hindi siya lumaki sa isang basketball environment lamang. Natuto siya makipagsabayan sa mga import, national team players at mga veteranong sanay sa high-level competition. Para sa mga NBA organizations, malaking bagay ito. Kapag tumitingin ang scouts sa ilang international prospect, hindi lamang talento ang tinitingnan nila. Importante rin kung gaano kabilis mag-adjust ang manlalaro sa bagong kultura, bagong sistema at mas mataas na antas ng competition. Dito maaaring magkaroon ng edge sa RJ. Hindi siya raw prospect na kailangang turuan mula sa simula kung paano makipagsalamuha sa international game. Naranasan na niya ito sa Korea, naranasan na rin niya ito sa Japan, at ngayon, dala niya ang mga karanasan yon sa bawat laro. Siyempre, malayo pa ang usapan tungkol sa NBA. Wala pang ulat na may NBA contract offer. Wala pang Summer League invitation na nakumpirma. Wala pang training camp deal na inilalabas. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito. Kung may isang Pinoy guard na may profile na maaring sumunod sa yapak ng mga undersized Asian guards na nakakuha ng NBA opportunity, sino ba ang pinakamalapit? Well, sa kasalukuyan, mahirap hindi banggitin ang pangalan ni RJ Barrientos. At habang patuloy siyang nagde-develop ng kanyang laro, patuloy ring lumalakas ang posibilidad na balang araw, ang tawag sa kanya ay hindi lamang PBA star o Gilas guard, kundi isa sa mga Pinoy players na nakapagbukas ng panibagong landas para sa susunod na henerasyon ng Pinoy guards na nangangarap makarating sa NBA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.